Ang bawat Kristiyano o tagasunod ni Jesus ay inaasahan na maglingkod sa Kanya at sa Kanyang iglesia. Kung paanong ang mga disipulo ni Kristo ay naglingkod sa Kanya, tayo din naman ay inaasahan ng Diyos na gamitin yung ating mga kaloob para sa ikapupuri at ikalululhati ng ating Panginoon. Ang bawat isa ay mayroong kaloob galing sa Diyos. Yung iba ay marunong sa pamumuno o leadership, yung iba naman marunong sila sa pagtuturo, ang iba ay magaling o mahusay sila sa pag-encourage ng ibang tao, sa iba naman nagbibigay sila para sa Diyos o kaya sa kapwa. Ito ay mga kaloob na binigay ng Diyos sa kanyang mga tao upang magkalakip-lakip ang ating paglilingkod, upang magkaroon ng kaayusan ang iglesia ng Diyos at upang magamit tayo para sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Tayong mga manampalataya ay tinatawag para sa isang misyon, ang mabigyan ng kapurihan ang ating Diyos at magamit itong mga talento o kakayanan natin upang siya ay madakila sa ating buhay at sa buhay din ng ibang tao. Inihanda na ng Diyos ang ating gagawin simula pa lang noong una. Kaya sinasabi ng Biblia sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Kaya walang dahilan na hindi natin magamit yung mga binigay sa atin ng Diyos. Ibinigay sa atin ito ng Diyos hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga kapwa. At binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan upang maging mabuting katiwala. Nakakapanghinayang ang isang tao na hindi nagagamit yung kanyang kakayanan, yung kanyang talento, yung kanyang karunungan, at iba bang mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Kung tayo ay naglilingkod na ginagamit yung mga pinagkaloob sa atin ng Diyos, gawin natin ito ng buong puso at gawin nating inspirasyon ang paglilingkod ng ating Panginoong Hesus upang makapagpatuloy. Katulad ni Jesus, siya ay naparito sa lupa upang sa atin ay maglingkod. Kaya tayo din naman na kanyang mga tagasunod ay dapat maglingkod sa bawat isa. Ang bawat paglilingkod ay may kapalit na biyaya galing sa Diyos. Dahil hindi natatago o nalilingid sa kanyang karunungan yung paglilingkod na binibigay ng bawat isa. Dapat maging natural sa atin na maglingkod sa ating kapwa, lalo na sa iglesia kung saan tayo nabibilang. Dahil ito ang plano ng Diyos sa bawat isa. Sinabi din ng Biblia na ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod ninyo. Dahil ito ang pinakamabuting paraan upang maipakita na tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin.